Ang ating gospel text is taken from the book of John, chapter 12, verses 20 to 26. Ang sabi po, "Now there were some Greeks among those who were going up to the worship at the feast. This then came to Philip, who was from the Bethsaida of Galilee, and began to ask him, saying, Sir, we wish to see Jesus. Philip came and told Andrew, and Philip came and told Jesus. And Jesus answered them, saying, The hour has come for the Son of Man to be glorified. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. He who loves his life loses it, and he who hates his life in this world will keep it to the eternal life. If anyone serves me, he must follow me. And where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, the Father will honor him." Praise be to God for the reading of His Word. Para po sa ating pagpapatuloy sa ating sermon series, ang magdadala po ng mensahe sa araw na to ay ang ating kapatid na Elder Mike. Ang title po ng mensahe ay The Hour Has Come, Date and Glory. Well, tawagan po natin ang ating kapatid na Mike. Makakaupo na po muna yung kapulungan. Ano natin dito? Monitor natin. Napakaganda po nung inawit natin, no? Yung great is thy faithfulness. Sabi ron, morning by morning, yung mercies I see, no? Totoo naman po, no? Every morning by morning. So magpapatuloy po, no? Patingin ko lang po muna yung ating mga naka-online. Magandang gabi na po sa Pilipinas, ano po? At sa London, kapatid Tony, gabi pa rin. Sa Canada, umaga na. Manesa family and sa Miliano. Sama-sama po nating bulay-bulayan ng salita ng Panginoon Diyos ngayon. Samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Tayo po panalangin. Dakilang naman Diyos, purihin ka, Panginoon Diyos, sa matamis na yung pangalan, Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, sa umagang ito, Panginoon Diyos, kami po ay humihingi ng nubay gabi niyo, Panginoon Diyos, sa araw na ito, Panginoon Diyos, na tago niyo lamang po, Panginoon Diyos, Panginoon Diyos, sa iyong likuran, upang kayo pong makita at mamutawi sa aking bibig. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na maunawaan namin ang iyong mga banal na salita. Kung kami sa magdalangin, sa takong pangalan yung anak na si Jesus. Amen. Isang good mo. Magandang hapon na po, no? Hapon na. So sa pagpapatuloy po ng ating sermon series na nahinto tayo for the last week na nagkaroon tayo ng Arkham, ano po. So sa pagpapatuloy po, no, itong chapter 12 na po tayo sa pangatlong bahagi po, no, ng chapter 12, ano po. So dito po begin sa chapter 12 ang ito na po yung huling pangangaral ng Panginoon Diyos, no, sa kanyang ministeryo. Dahil nalalapit na po ang kanyang pagtakip nga po sa kanya, ano po, at pagkabayubay po, namatay sa krus ng Kalbaryo, ano po, ano. So kasi po yung mga susunod na mga chapter, yung 13 mula 17, yun po pang-publikong, pang private, na lamang po yun, na conversation niya or pagpapaliwan niya sa kanyang mga alagad. And then in 18, yung sa kanyang pagkahuli, pagkamatay at pagkabuhay na maguli, ano po. So para po doon kasi marami pong nawala sa atin, nagbakasyon sa chapter 12 po ng unang bahagi po, no, medyo konting lamang po, konting flashback lang, ano po, no. So ayun nga, no, sa unang bahagi ng chapter 12, sa po ron, so malapit nga yung malapit na yung Feast of the Passover sa simula po ng chapter 12, ano po. So yung Feast of the Passover na ginugunita po ng mga Hudyo yan, no. Yung actually po tatlong major feast po yan. Although marami pong feast na sineselebrate ang mga Hudyo, mga Jews, no. Yung una po yan, yung Passover, tapos Feast of the Pentecost, linggo, and then yung pangatlo, yung Tabernacle.
Sukot, ano po. Yun po yung major. So yun po, ginaganap po yun 3 times a year. Yung pong major feast po yung mga yan. No? Mababasa po natin yan in Deuteronomy chapter 16 verse 16 to 17. Ano po? Kasi nga po, may kaugalian po yung mga Hudyo, yung mga kalalakihan, talaga pong bumababa po ng lungsod dyan. So yun nga po yung Jerusalem. Kaya yung Jerusalem, halos napakaraming tao po dyan pagka feast, ganyan po. No? So bumababa po sila at nagdadala ng alay. No? 3 times a year po na ginaganap yan for the major feast. Ano po? Katala po ng Deuteronomy yan. Ano? So, yun nga po, no? So, sa pangalawang part, sabi po, doon sa first part pa rin po tayo, no? Si Maria, na pinakita niya yung pananampalataya niya, no? Sa Panginoong Jesucristo, binuhusan niya ng pabango. Doon sa isang senaryo doon, na mamahaling pabango ang ating Panginoong Jesucristo, no? So, doon niya na siguro na-realize na talaga ang Panginoon ang siyang Mesyas. Dahil po sinadya niya po yung senaryo na yun, ano po. At so sa ating meron ding umapila doon, itong si Judas na sabi niya bakit hindi nilang binenta yung pabango na yon para ibigay sa mga mahihirap. Kasi po nagkakahalaga ng yon, 300 pilak, no? 300 pilak na so yun ng isang taong sweldo na isang ordinaryong manggagawa. So, siya nga pagka naibenta, meron naman siyang, kasi si Judas po, siya yung treasurer ng sa taga-tagong yaman ng mga alagad, ano po. So, meron naman siyang makukupit, ika nga, no. So, ganun po ang ni Judas, ano po. So, sa bandang huli, sabi nga, na nabahala ng mga leader ng religious, mga Pariseo at saka Saduceo, dahil lang sa buong Jerusalem may yung ginawang pagbuhay kay Lazarus, ano po. So medyo nababahala sa bandang naman po sa part 2 ng second part. So dito na po nakatatapos lang naman po nung feast of the Passover, ika nga. So napakaraming tao pa rin na dumalo. So ng mga Hudyo, siyempre po meron po mga Grego din diyan, na naroroon. So hindi lamang po doon natapos yung mga libu-libong dumalo doon sa pesta po, sa Feast of the Passover, no. So nandiyan diyan ang mga para sa pagsalubong, no, sa ating Panginoong Jesucristo. Doon nga yung entry, yung triumphal entry ng Panginoon, no. So sa pagsalubong doon nga kumuha ng mga dahon na palapa o rin palmera, no. Pag parating kasi ng Panginoon, so isasalubong nila yun. Okay, bye. Kung sa atin po, yun po yung yung piyesta ng palaspas naman sa atin. Sa lumang pananampalataya po sa Roman Catholic, po yun. So sa amin po pagka gano'n, yung palaspas na gano'n, ilalagay po namin yun sa likod ng pintuan, sa mga bintana para hindi raw pumasok yung masamang espiritu. Saka hindi tamaan ng kidlat pag umiulan, po. So, ganun po sa lumang pananampalataya po namin, po. So, nakakita nga si Jesus, no, doon sa papunta niyang Jerusalem, nakakita siya ng isang asno or yung donkey. Po, yun po yung sinakyan niya. Po, no, isang batang asno po, no. At papuntang Jerusalem at sinalubong nga siya ng mga kanyang mga followers na may mga hawak na yung dahon ng palmera, po, no, na palapa na palmera, at sumisigaw sila ng Osana. Osana, ibig sabihin nun ay purihin ng Diyos, ang hari ng Israel, po. At pong malapit na po doon sa senaryo ng Panginoon, doon sa gate, doon sa pinasilip po na video last Thursday, first day po ng sa mensahe po ni Pastor Richard, na meron pong rondo sa pader. Meron pong parang bahid ng dugo, no? That's the sabing gano'n yung pader is yung sumisimbolo po na malapit na nga siyang mamatay, no? Malapit na dumating ang oras. So maya-maya po natin matutunghayan po natin ang title po natin. Po, in verse 17 sabi po na yung mga nakasaksi sa ginawang himala sa pagbuhay kay Lazarus ay kasama dito sa mga libo-libong mga nandito po sa Jerusalem, po.
Kaya nga po sinalubong siya ng napakaraming tao. Sa pagpapatuloy po, in 19, sabi gano'n, nga itong mga Pariseo ay talagang nabahala na. Kasi hindi lamang mga Hudyo ang mga nando doon. May mga Grego rin. So mix na po, ika nga. Ang mga nakakita nila at naniniwala sa ating Panginoong Yesukristo. Ano po? Sabi nga ng mga Pariseo, ang sanlibutan ay sumusunod na sa Kanya. Ibig sabihin, the world. Sa talagang, ano na, yung baga, nararatel na sila, na kinakabahan na. So halo na nga, ika may Grego at kasama din doon. Ano po? So sa simula, sa verse, ayun po, verse 20, sabi niyo ganun, now there were some Greek among those who were going up to worship in the feast. Sabi gano'n, ano? So, kabilang sa mga umaon, sumamba sa kapistahan ng ilang mga Grego, ika nga, ano? Kapag po sinabing Grego or Greek, yan po ay Gentiles. Pagka hindi ka po Hudyo, hindi ka Israelites, tawag po dyan Gentiles o Hintel. Maging tayo, Inchik ka man, Romano ka man, pangpangan ka man, Gentiles po ang tawag nila doon. Ano po, ano? Isang katatapos lang po natin na paggunita doon sa pagparito ng Panginoon na doon sa sabsaban, ano po. So, yung mga dumalo po doon na nagdala ng pabango at saka mira doon sa Panginoon, ano po, at in-worship siya, yung po mga pantas, tawagin, or magi ka nga. Yun po, ay hindi po mga Hudyo yun. Sila po yung mga Gentiles, mga foreigner, ika nga. Nung marinig ko yun, hindi rin ako makapaniwala. Nung sinearch ko, hindi nga pala sila Hudyo. Nasa Israel lang sila, ano po. So, ito nga po, yung mga Grego na mga ito, lumalabas din na sila ay sumasampalataya sa aral din ng mga Hudyo or yung Judaism, ika nga. Noong mga panahon na yon, kasi nga po may nako-convert naman, ano po, sa pananampalataya. So hanggang sa panahon po ngayon, so ang tawag po doon ng mga theologian, ng mga proselytes. Proselytes yung mga nako-convert ng mga panahon na into a Judaism, ano po, proselytes, ika nga. So itong mga tinutukoy dito, nagpunta sila sa Jerusalem upang sumamba sa pesta nga ng Passover. At lumilitaw itong mga Grego ng mga to, may alam po sila sa Old Testament, sa banal na kasulatan, ano po. Dahil nakikiisa sila sa pagpunta sa Jerusalem. So kanilang pagsamba, so kapansin-pansin po itong mga Grego na to, na sa gitna ng kapistahan ng Pasko ay sila po ay nandoon, ano nga po, no? So siguro, hindi lang nila nabalitaan na yung ginawang milagro ng Panginoon sa pagbuhay kay Lazarus o yung mga himalang ginawa niya, yung panggagamot niya, pag-aalis ng mga demonyo, siyempre alam din ng mga to. Kalat naman po yung ginawa ng Panginoon sa buong Israel, ano po. Kaya nandirito rin itong mga Griego na to, ano po. Kaya po ang sumunod na verse, sabi gano'n, then they came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and began to ask him, saying, Sir, sabi niya, we wish to see Jesus. Philip came and told Andrew. Philip came to told Jesus. So, pinagsabi ko na po, no? Sa 21 po, sabi ka doon, lumapit sila kay Felipe, na taga Bethsaida. Sa Galilee, nakiusap sila, sabi nga, Ginoo, o Sir, nice po namin makita ang Panginoong Yesus, ang Kristo, si Jesus, sabi gano'n, no? So, bakit po sila kaya pumunta ron? Anong pakay nila sa ating Panginoong Jesucristo? Itong mga pulutong na to, itong mga Grego na to. So, sa dinami-dami nga ng mga alagad, bakit sila kay Felipe lumapit? So, sabi ng mga theologian po, itong si Felipe na taga Bethsaida ng Galilee, ang majority daw po doon sa lugar ng Bethsaida na yon, majority, karamihan po, ay mga Gentiles. Sabi po ng mga theologian na kaya doon ang mga Grego at mga Gentiles po, ano. Or, sabi naman, si Felipe, ay yung pangalang Felipe ay Greek po yan. Philip, meaning Pilipos. Grego po pangalan niyang Philip na yan, ano po.
saka siguro, kilala nila itong si Felipe na napaka-approachable. Madaling lapitan, ika nga. So, when it comes to approachable, ano po, na katulad ni Felipe na sabi ng mga theologian, na kapag ikaw isang approachable, na madali kang lapitan, ika nga. Lalo't pag may kailangan sa iyo ang isang kapatid, na hanggat makakain niya, pwede kanyang tulungan. Hindi katulad ng iba, sabi, theologian ako, expository ako. Awa ng Diyos, walang lumalapit. So, gusto rito ng mga na maging approachable din po tayo katulad ni Felipe, ano po. So bakit nga ba gusto nilang pumunta sa Panginoon, no? So, ibig sabihin, di pa nila nakita ang Panginoon. No, mali po, di ba? Kasi katatapos nga lang itong triumphal entry, nandun sila. So, libo-libong mga Hudyo nga at mga Grego, sumalubong doon nga sa nagsisigaw nga po sila ng Hosana, purihin ng Diyos, di ba? Sa previous verse. So, literally, nakita na nila si Jesus. Pero, ibig sabihin dito, hindi lang nila gustong makita ng malapitan, gusto rin nilang makakausap, makapakinig ng kanyang mga aral, mga salita. So, gusto rin nilang makadaupang palad ang Panginoon. Ano po? Itong mga Grego na ito na meron silang alam sa balita na sa buong Jerusalem nga na yung pagbuhay kay Lazarus at yung mga ginawa niyang mga milagro, himala na nabalitaan nila at pinapakita na yung tanda na siya ang Mesyas. Ano po? Kaya itong mga pulutong na mga Grego to, alam nila na may darating na Mesaya po. Dahil alam nila ang Old Testament na book na nakasaad doon na may darating na Mesaya po. Alam niyo po itong si Felipe at saka ito si Andres, pangalan po mga Grego yan, ano po. Meron pang isang kapangalan ng pangalan niya ay Grego pero mga Hudyo po sila. Kung maalala niyo yung chapter 3, yung pumunta sa Panginoon ng gabi, Nicodemus. Si Nicodemus, ang pangalan po Nicodemus, Grego po yan. Although Hudyo sila. Merong isang apostol, isang apostol na Gentiles, hindi po siya Hudyo. Tanong ko po sa inyo kung sino nakakaalam nun. Mamaya po. So ito, sabi nga po roon na sa buong Jerusalem, sa pagkabuhay nga po ni Lazarus, no? Kaya ito nga pulutong po itong mga Grego na may kaalaman sa banal na kasulatan sa Old Testament. So sumunod na verse 22, sabing ganon. So Philip came to told Andrew and Philip came to told Jesus. So dalawa sila nagpunta, sabi ganon. Umalis si Felipe at sinabi kay Andres, sumama si Andres kay Felipe at kanilang sinabi kay Jesus. So alam niyo po to si Felipe, yung missionary journey niya po, no. So una pong missionary journey niya sa Jerusalem. Sumunod po ron yung Samaria, sa Samaria. Doon sa Samaria, halos kalahati po ng population doon ay mga Gentiles. Kaya ganun na lamang ang pagkakaalam nitong mga grupo na Griego na ganun ka approachable itong si Felipe. Ano po? Kaya, so lumapit nga po siya. So mapapansin po natin dito na para bang nagkaroon na ng level by level yung pagpunta sa Panginoon o pag-usap sa Panginoon, no? Kasi si Felipe, bakit nagpunta pa siya kay Andres, no? Alam niyo po, etong si Andres naman po, meron po ito siyang katangian, ano po? Katangian po na lagi siyang nagdadala ng tao sa Panginoon. Katulad po ni Pedro, si Apostol Pedro po yan. Dinala po ni Andres yan, si Apostol Pedro sa ating Panginoon. At yung bata na may dalang isda at tinapay, kung matatandaan nyo po yun sa feeding of the 5,000, ano po. So kaya alam ni Felipe, ang katangian ni Andres pagdating sa pagdadala ng tao. Ano po?
So pagdating sa pagdadala ng tao, or sabi naman ng mga commentators, medyo nag-iingat na tong mga apostol. Ano? So sinusuri na nila yung lahat ng gustong lumapit sa ating Panginoon. Ano? Kasi nga po, markado na sa mga Pariseo at sa Saduseo itong ating Panginoon na gustong humuli sa Kanya. Kaya para pong may protocol na, ano? Meron ng step by step bago ka makalapit sa Panginoon. Pero, kasi nga po, doon sa matapos yung kanyang 3 years and a half na missionary or yung paghahayag sa buong Jerusalem ng kanyang ng kaharian ng Diyos, ano nga po. So, kahit na po ganun kaipit at mangyayari yung binabanggit ng Panginoon dito na siya'y ulihin siya, mamatay siya, buhay na muli. So yun nga po, no. Meron na pong protocol, ano po, no, bago makalapit. Ano po. So, ayun nga, magkasama silang pumunta sa Panginoon at sabi ganon dito sa verse 23, sabi ganon, sumagot ang Panginoong Yesus, sabi niya, dumating na ang oras upang ang anak ng tao ay luwalhatiin. Ano po? So, diyan po hinango yung ating title na The Hours Come, Death and Life. Ano po? Ano po ang ibig sabihin nito? Sabi na dumating na yung oras upang luwalhatiin ng anak ng tao. Ang pagluwalhati kay Jesus ay tumutukoy sa muli niyang pagkabuhay, so resurrection. At yung pag-akyat niya sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Pero bago mangyari to, kailangan niya munang mamatay sa krus. Di ba ba? Ano po bang mauuna, yung kaluwalhatian o yung kamatayan? O no? So, siyempre, mauuna yung kamatayan bago yung pagkabuhay na maguli. Ano po? So, ang kamatayan ng Panginoon ay napakahalaga para sa kaligtasan natin. Ano? Alam po natin yan. Pero kung nanatili siyang patay, wala rin halaga ang ginawa niya. So, walang halaga. Sabi sa Arabic, paida. Wala pong paida itong ginagawa natin. Kumbaga, nag-gather tayo as a social gathering lang, no? Walang pagpupuri. So, walang halaga. Kumbaga, so, kung nananatiling ang Panginoon ay nanatili lamang doon sa libingan at bulok na siya doon, so wala pong halaga itong ginagawa. So, although nabuhay, maguli ang Panginoon, sabi po, ang kamatayan ng Panginoon ay napakahalaga para sa kaligtasan natin. Alam niyo po, sa literal at simbolikong kahulugan, ang nilalaman po nitong verse 23 ay isang katibayan na ang buong mundo ay tatawagin na ang mga Hudyo at mga Gentiles upang manampalataya na sa ating Panginoong Jesucristo. So magbubukas na ika nga at matutupad na ang sinabi niya ng Panginoon dito sa nakalipas na John chapter 10 verse 16 po. Mabuti, sabi po ng Panginoon dito, sabi niya, meron akong ibang tupa na wala sa kulungan ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang pakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng kawan na may isang pastol. Pag-aralan na po natin yan. Yung tinutukoy pong kawan ay yung kanyang katawan, which is yung church. Ano po? Ang tinutukoy niya na mga ibang tupa na wala sa kulungan yan ay hindi po mga Israelites, kundi mga Gentiles, mga Hintel. So makatuwid, tayo po yun. Nadadalhin din at makikinig din sa kanyang tinig. Sabi pa niya, kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. So ibig sabihin, magjo-join ang mga Hudyo at mga Israelites na magkakaroon sila ng isang kawan at isang pastol na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ano po?
Pero doon sa chapter 10 po, na ating napag-aralan na, hindi pa naganap ang binanggit niya. So dito sa verse na to, na malapit na siyang mamatay, ay nasabi niya, dumating na ang oras upang ang anak ng tao ay luwalhatiin. Ano po? So makikita po natin dito, yung pagkakaugnay-ugnay po ng konteksto, ano po? Yung coherent, ano po? Coherent po ng mga konteksto na in chapter 10, so magaganap sa chapter 12. Ano po? Yung pagkakaugnay-ugnay po, ano po? Ng mga konteksto. So ano po? So pinahintulot ng Diyos, yung salitang dumating na ang oras, ay nagpapahiwatig na ang Panginoon ay kumikilos ayon sa kanyang timetable. So, ng Diyos. Kung matatandaan po ninyo, dito po sa ating book of series, na sinabi ni Jesus na hindi pa dumating ang oras. Ang dami pong galing sa bibig niya na binanggit na dumating na ang oras. Ay, hindi pa dumating ang oras. Ano po, sa mga previous, ano po. Pati po, ang author na itong John, si mismong John A. Kaya nga, ano, na sa kanyang narrative niya, kapag gustong batuin siya at dakpin, tumatakas siya, di ba? Sapagkat hindi pa nga dumarating yung oras doon. Pero ngayon, dumating na ang oras. Kasama yung kamatayan niya ng Panginoon sapagkat upang ang anak ng tao ay luwalhatiin. Pero bago po maganap yan, mauuna muna ang kanyang kamatayan. Ano po? So, upang luwalhatiin ang anak ng tao, kapag po nabasa natin yan, Son of Man. Ano po? Son of Man, ika nga. Sa banal na kasulatan, kapag po capital yan, yung umpisa, yan po ay nire-represent po ang Panginoong Jesucristo dyan. Pag sinabing Son of Man, anak ng tao, kahit sa mga PowerPoint natin, no, is representing po Jesus Christ, anak ng tao. Son of Man. Sapagkat yan po, ng Son of Man, yan po ay na-prophesy ni Propeta Daniel po, no? Ayon po sa kay Propeta Daniel, sa John Daniel chapter 7 verse 13 po. Sabi po rito, in King James Version, sabi niya rito, I saw in the night vision, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and come to the Ancient of Days, and they brought him near before him. So, na-prophesy po ni Propeta Daniel po yan, no? Napangitan ni Propeta Daniel, nakita niya sa alapa ang anak ng tao na nabubuhay magpakailanman. Na pagkatapos na pagduruso niya sa sinapit sa krus ng Kalbaryo, na pinako, namatay at muling nabuhay, ang anak ng tao ay ang binabanggit dito na yung pagluwalhati sa kanya, yung pagkabuhay niyang muli, yung katagumpayan niya sa kamatayan. Kaya po siya ay malululhati natin siya ng mga mananampalataya. So, glorify natin po siya. Sabi nga sa John 13 verse 32, sabi niya, at kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ay luluwalhatiin sa anak. At ito'y gagawin kaagad. Ano po? So, ganun din sa John 17:1, sabi ganon, pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka niya. Po. Ito po yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang karumaldumal, niyang kamatayan at muling pagkabuhay. Pagdakila sa kanyang ama, ng kanyang ama na nagsugo sa kanya. Ay nakaugnay po dito doon sa titulo ng anak ng tao. So konektado yung death, resurrection, and exaltation doon sa title na pagiging Son of Man. Ano po? Na may kinalaman sa pagdurusa sa kanyang kamatayan at gagawing pagluwalhati sa kanya
ngayon po upang mas lalo pang lumiwanag ang gustong sabihin ng Panginoong Jesucristo, so gumamit siya ng parteng pananim naman po in agricultural farming sa pong metaphor. Ano po? So sumunod po na verse 24. Saguli. In verse 24, sabi niya ron, sa Tagalog, pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa, ang butil ng trigo ay mamamatay. Mananatili itong nag-iisa. Ngunit, kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sagana. So sabi diyan, truly, sabi ng Panginoon, truly, or amen, double amen, in Greek. Kapag po nabanggit ang ganyan si Jesus Kristo, ito po'y lubhang napakahalaga. Kaya dapat nating pakinggan na ito'y naghahayag ng katotohanan. Ano po? Iniugnay ng Panginoon ang isang pananim or agricultural farming. Kaya nga, sa buto ng trigo. So, kailangan munang malanta yan at mamatay. Tapos, saka mo siya babasahin. Tapos, saka mo siya ibabaw sa lupa. Kahit anong buto po naman yan. So, kailangan niya munang matuyot, malanta, o mamatay. So, saka mo siya babasahin. So, ganoon naman po ang sistema. Kahit anong klase ng buto. Ano po? Upang sa ganon, mamunga. Maayos. Ang tinutukoy po dito ng Panginoon ay hindi yung literal na pagtatanim. Metaphor niya lamang po yun. Dinaan niya lamang doon. Ang tinutukoy dito, ang magiging epekto sa magiging resulta ng kanyang kamatayan. Ang sinasabi kamatayan dito ng Panginoong Jesucristo na mararanasan niya ay hindi lamang eksklusibo sa Kanya. Sapagkat matapos niyang gamitin ang tungkol dito, inilapat niya ang pagsasabuhay ng prinsipyo na ito. Ang kamatayan ng mapagpakumbabang Panginoon, ang anak ng tao, sa krus ng Kalbaryo ay magdudulot ng kaligtasan espiritual sa maraming sasampalataya sa Kanya. Bukas po tayo sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 15, verses 36 to 38. Sabi po ron, hangal, hindi mabubuhay ang bining itinanim hanggat hindi iyon mamamatay. At ang itinatanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi. Tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi, ang Diyos ay nagbibigay ng katawan sa bining iyon ayon sa kanyang kagustuhan. Bawat binhi, binigyan niya ng angkop na katawan. Ito naman, no? Kung paano ang isang binhi ay hindi kailanman magiging halaman, maliban na lamang kung ito ay mamatay at mailibing, gayon din ang kamatayan at paglilibing kay Jesus ay kailangan para sa kanyang kaluwalhatihan. Bago magkaroon ng kapangyarihan ng pagbuhay ng maguli at ng pagiging mabunga, kailangan mamatay muna siya upang marami ang mabuhay. Marami ang taong tinawag para sa kaligtasan. Mahalaga ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo para sa mga sumasampalataya sa Kanya. So sabi nga ng isang Reformed theologian dito, sabi niya sa kanyang article, sabi niya, the principal state in this verse, sabi niya, is of wide application. In particular, if it's true of Jesus, it must be true of His followers. Ano po? So, dapat talagang mamatay mula bago mamunga itong sagana. Basta metaphor po of agricultural farming. So, paghahambing po yun. Ano po? So, sabi rin ng the late Pastor John MacArthur about sa butil, yung grain, sabi niya,
Sa kanyang article, maiksi lang, sabi niya, grain remains alone, bearing no fruit, producing nothing unless it dies. If I don't die, I remain alone. If Jesus did not die, heaven will be empty of a human being. Ano naman, ano? There will be none there. Apart from his death, there is no spiritual harvest. Galing ng ano ni John MacArthur. Tama naman po, no? Walang kabuluhan ang ginagawa natin ngayon. Useless ang pananampalataya natin. So, tandaan po natin, yung binabanggit dito na butil o yung grain ng trigo, walang iba po kundi yung ating Panginoong Jesucristo po yun. Aliwanag po, no? Verse 25 na agad. Okay. Ito po. Sabi po ron, sabi po dyan, he who loves his life loses it, and he who hates his life in this world will keep it to life eternal. Sabi po sa Tagalog, ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit, ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po ibig sabihin na yan? Medyo malalim ano po. So, ganito po. So, nang sabihin ng Panginoong Jesucristo ng mga katagang yan, ang ibig sabihin niyan ay ganito po. Ang sino mang namumuhay sa pamumuhay na pagiging makasarili ay mawawalan siya sa kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin po ng mawawalan ay sasayangin niya lamang ang kanyang buhay at walang mabuting bagay na mapapala ang taong makasarili sa buhay niya. So yun po ang ibig sabihin at gustong ipaunawa ng Diyos, na mawawalan nito, sasayangin niya lang ang kanyang buhay na ipinagkaloob sa kanya ng walang mabuting bagay na mapapala. Sabi nga po sa Mateo chapter 10 verse 39, sabi niya ron, ang magsisikap magligtas sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Paliwanag po ng pagkasabi. Ang bawat naglilingkod kay Kristo, ang bawat nagsasabi na siya'y may nais sumunod sa Kanya, sa ating Panginoon, na kung hindi siya mamatay sa kanyang sarili, na kung hindi niya isusuko yung luma niyang pagkatao sa Diyos, kung hindi siya mamatay for their worldly things, o sa mga kanyang idolatry lifestyle, wala siyang ibang pinakikinggan kundi ang kanyang sariling kalooban po lamang. Kapag po sinabi na napupuot sa buhay sa mundong ito, ibig sabihin po ng Panginoong Jesucristo rito, ang sino mang magsasaysang tabi ng kanyang makasariling nasa at hangarin at sa halip, ipupursige niya ang kapakanan rin ng iba. So, ang tao na yon ay tatanggap ng nararapat dahil sa pag-alay niya ng kanyang buhay para sa Diyos. At para na rin sa iba. Sabi nga sa Lucas chapter 9 verses 23 to 24, sabi niya ron, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod siya sa akin. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So, ganun din po ang pagkasabi dito sa Marcos 8:35, Mateo 16:25, at Lucas pa rin 17:33. Dun po sa Synoptic Gospel na 4, magkakaparehas po ang binanggit diyan, no? So, hindi naman po nila napag-usapan yun. So, pare-pareho po
ang sambit nila diyan. Ay, hindi natin babasin. Sinabi ko na lang po yung mga verse. Ano po? So, hindi naman po ibig sabihin dito na pabayaan na natin ating obligasyon sa ating pamilya, na ang tinutukoy po dito na ang buhay mas pinapahalaga natin na buhay na higit pa sa ating Panginoong Jesucristo, na ang buhay na yan na umiikot na lamang sa mga idolatry, mga worthless lifestyle na wala ka ng ibang iniisip or iniibig kundi ang mga bagay dito sa mundo. Kaya ang sabi ng Panginoon, kapag ang ating mga puso ay nakatuon lamang dito sa mundo at hindi para kay Jesus or sa kaharian ng Diyos, walang kabuluhan ng buhay, ika nga. Mapipayda. Pero pag narinig to ng mga unbelievers, medyo tataas ang kilay. Ano po? So, kailangan paunti-unti ang evangelize. Huwag po itong medyo matalas. Baka po bigla silang umatras. Ano po? So, ang pagiging Kristiyano ay paglilingkod kay Jesus. Pagsunod sa Kanya, hindi ito nangangahulugan na itigil na po natin ang pagtatrabaho, pag-aalaga sa ating pamilya. Patuloy pa rin. Magpadala ka pa rin. Kailangan mong obligasyon sa iyong pamilya naman. Sabi po. So, nangahulugan ito na ginagawa mo ang lahat ng iyan bilang isang lingkod ni Jesus. Isang tagasunod ng Panginoon Diyos. Kaya po napakahalaga ng pagsunod. Maging ito man ay magbubunga ng kamatayang pisikal sa atin. Sa ating pagsunod kay Kristo ay nakasalalay sa pagpipilian natin yung buhay dito sa sanlibutan o sa mundong ito or yung buhay na walang hanggan na ipinangako ng Panginoon Diyos sa ating makakamtan sa pagbabalik niya. So sabi nga sa Mateo 25:46, sabi nga gano'n, itataboy ang mga ito sa kaparusang walang hanggan, at ang matutuwid ay pupunta doon sa buhay na walang hanggan. Ano po? So sa mga matuwid, sa mga servant ng Panginoong Jesucristo, diretso po. Minsan po naitanong ko ito sa aking helper na si Brandon, sabi gano'n, bakit mo pinapatay yung makina pag magsasala ka? Dapat mong patayin. Sabi niya, magpe-prayer ako, magsasala ako. Dahil ako'y sida. Sabi niya, pag sinabi sa Arabic na sida, diretso raw po siya. So may kahulugan sa religious po. Sinabing sida, diretso. Diretso raw siya, sasang matuwid. Sabi ko, sasang matuwid ha. Sige, wag mong papatayin yung makina, tuloy-tuloy lang yan. Gagalit siya. So, ayun nga, pagsunod. Sa huling verse na po tayo, sabi nga po dito. Sabi po diyan, if anyone serves me, he must follow me, and where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, the fathers will honor you. Sabi po rito sa Tagalog, ang naghahangad ng maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon, ay naroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ang huling verse po na ito, na may kaugnayan pa rin sa pagsunod sa ating Panginoong So magkakaugnay-ugnay po yan, mula 23 hanggang 26. Yung mga konteksto na po yan, coherent po yung pagkakaugnay-ugnay, po. Kaya po dyan sa pagiging alipin natin sa Kanya, kaya may kondisyon at pangako dito sa ating yung verse, po. Ang makikita natin ito, sabi nga, kung ang sino man ay naglilingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin.
dapat daw sumunod kay Kristo. So, ibig sabihin, kung hindi ka sumusunod kay Kristo, lumalabas na hindi ka niya lingkod. Di po ba? Kung nais mong maglingkod sa Panginoon, mag-aaral ka. Dahil yung pagsunod, may kaugnayan sa pagsunod sa mga salita niya. Paano mo susundin yung hindi mo alam? Paano mo malalaman kung hindi ka nag-aaral, hindi ka nagbabasa ng kanyang mga banal na salita? Kaya po ang salitang sumunod, follow ka nga, ay karapat-dapat sa bawat kilos ng Panginoon. Ano po? Kung hindi ka nag-aaral, hindi ka nagbabasa ng banal na kasulatan, paano ka makakapag-evangelize? Pupunta ka sa gera ng walang bala? So, ang pagsunod po talaga, nasa scripture na kailangan kargado ka. Marunong ka magano, marunong kang mag-evangelize. So, basic ka nga po, no? Kaya dapat bawat kilos niya, bawat takbang ng ating Panginoong Jesucristo, sinusunod natin, ginagaya natin. Ano po? Yung salitang sumunod, may malawak po na kahulugan yan. At magdadala sa ating isipan sa mga maraming bagay na pamilyar. Sample po, no? Ang isang sundalo, yung pagsunod niya sa kanyang general. Gaya ng alipin sa kanyang Panginoon, no? So, tulad din ng isang mabuting estudyante, pagsunod niya sa kanyang guro, sa kanyang teacher, ano po? So, lalong-lalo na kung paano ang mga tupa ay sumusunod sa kanilang pastol. Gayon din naman, ang nararapat na nag-aangkin na isang Kristiyano o mananampalataya ay dapat sumunod kay Kristo. Tinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kaya sila ay sumusunod sa akin. So, napakaliwanag again from chapter 10 po. No? It's all about tupa, ika nga. Ang pagsunod po, tulad po ng mga apostol, no, si Andres, si Felipe, nang madaanan ng Panginoon niya na nangingisda sila sa baybayin ng Galilea, ano po, kung sinabi lang, sumunod kayo sa akin, so, antimano, iniwan nila yung lambat nila, yung bangka nila, sunod sila sa Panginoon. So dapat, no, antimano, susunod sila. Ganun parang mga apostol, ano po. Sabi nga sa John 8:12, sabi nga ito, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. So, isa po to sa kanyang saying na ayam, na pito po yun, na ayam, which is a tetragrammaton from the Hebrew word, ano po? I am. Ang pananampalataya at pagsunod ay nangungunang marka, tanda, na tagasunod ni Kristo, na tunay ngang Kristiyano. Palagi po yung nakikita sa mga tunay na mananampalataya. Yung kaalaman ng isang mananampalataya o tayo, maaaring maliit lamang ang ating kaalaman kumpara sa malalaking kahinahan natin. Na tayo nga, mga kapatid, ay naniniwala doon sa mga sinasalita ng Panginoong Jesucristo. Na ating sinusunod nga at nagsisikap tayo na gawin natin ang pinag-uutos ni Kristo. Kung ganyan nga ang ating kalagayan, ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Sabi niya, kung ang sino man ay maglingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin. So meron pong denial, ano po, sa iyong sarili. Or sa Tagalog, sabi niya, limutin mo ang ukol sa iyong sarili. Ano po? So, ang pangsunod ay tanda ng paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. So, yun po yung kondisyon. Ito naman po yung pangako. At kung saan ako naroon, dun din ang lingkod ko. Asan po ba ang Panginoon ngayon? So, andun po siya sa kaluwalhatian. Sa madaling sabi, mapupunta rin tayo
sa kinaroonan niya, di ba? Yun yung pangako ng Panginoong Hesukristo na kaya siya babalik upang tayo sunduin para kung saan siya nandoon, tayo rin naman ay naroroon. Ano po? Sabi nga sa John 14:3 na lagi natin ginagamit sa ating benediction, sabi nga 14:3, John, at kapag nakipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapilong ko kung saan ako naroroon. Pakaliwanag po ng pangako. And in 17:24 po rin nandyan, sabi gano'n, Ama, sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin. Sapagkat minamahal mo na ako bago pa likhain ng daigdig. For the foundation of the world. Ano po? At ang sabi pa dito, kung ang sino man ang maglingkod sa akin ay siyang pararangalan ng Ama. 3 points po, no? Pararangalan tayo ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Isipin po natin yan, yung mga tunay na mga genuine Christian, mga naglilingkod sa Kanya. Kaya po mga kapatid, apo natin sa puso natin ang mga magagandang pangako ng mga ito. So, tuloy lang po tayo. Sulong lang ika nga. Kahit makitid ang daan sa kaligtasan, sulungin natin. Yan, nang walang takot. Kahit po makaranas tayo ng iba't ibang pag-uusig. Kaya huwag po tayong magdaramdam kapag tayo po ay tinutuya at pinagtatawanan. Sa dala-dala po natin magandang balita, mabuting balita, gospel ng Panginoong Hesukristo. Sa kaluwalhatian niya tayo, pero ngunit kapag tayo nanirana nakasama ng Panginoong Hesukristo, sa kaluwalhatian niya tayo magkakaroon ng tira at tahanan na kung saan di na tayo maaalis magpakailanman. Kaya mga kapatid, patuloy lamang po tayo. Ito ay kahangahangang pangako. Ang gantimpala sa paglingkod sa Panginoong Hesukristo ay ang pagtanggap ng karangalan mula sa Diyos Ama. Ang karangalan ito ay kapwa gantimpala at pagkilala sa Kanya. Ano po? Bagamat po, ang kausap po ng Panginoong Hesukristo magmula 23 hanggang 26 po, ang kausap niya po dyan, ang senaryo po diyan ay ang mga alagad. Ano po? Pero, of course, wala nang mga alagad, in general na po yan. Ano po? Para sa lahat na po itong mga believers, mga nampalataya, genuine Christian nga, kasi po, wala nang mga alagad. Asa na sila? Andun na po sila sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po? So, tayo rin naman, ipaparoon sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po? So, sa pagtatapos, isang maikling conclusion lamang po, sabi rito, para sa ating mga naka-online, gusto mo bang makita si Jesus? Ang puntang dito, no? Kung talagang gusto mong sumunod kay Jesus, ikaw ay muling isinilang dahil hindi mo siya hahanapin kung hindi ka niya muling binuhay. Sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, meron kang pangako ng buhay na walang hanggan at kasama ng pangako na iyon ang ating CP or yung passage na ikanga na ito ay nagbibigay ng dalawa pang pangako. Nangangako ito na kung nasaan ako, doon din naroroon ang aking lingkod. Makakasama mo ang Panginoon, siya ay makakasama mo kay laking kaluwalhatian ang kay laking kaaliwan ang pinangako sa atin. Ano po? Kung ang sino man ay naglilingkod sa akin, pararangalan siya ng Ama. Tatanggap ka pa ng karangalan mula sa Ama dahil sa pagsunod kay Kristo, si Jesus ay namatay para sa iyo
na nagbibigay sa iyo hindi lamang ng buhay. So, dear brothers and sisters, sulong lang tayo, ano po, sa paglilingkod sa Panginoon. Maging yan man ay magkaroon man ng balakid, minsan po, nakakano rin po, no, isa ng pagiging hindrances po nanggagaling pa sa iyong pamilya, no, so tulad ko, no. So, sulong lang naman po tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat sabi po ng Hebrew 12 verse 2, looking the author and finisher of our faith. So, sulong lang ika nga, sabi ng Panginoon. So ayun lang po ang mensahe for today. Purihin po ang Panginoon Diyos. Sole Deo Gloria.